Mga kapatid, kaibigan, kababayan at kakilala o mga ka-4Ks, ito po ang inyong lingkod na si Ka Jerry Cajelon na kilala sa tawag na Tatang JC dito sa programang Ang Bayan Ko, Mahal Ko ay muling bumabati sa inyo ng magandang araw at gabi. Ang issue at buod ng ating pagtatanghal ngayon, mga ka-4Ks, ay tungkol dito sa nangyaring pagpuga o pagtakas ng isang kawawang Vietnamese national noong February 25 ng taong ito mula sa kanyang kumpanyang pinagtatrabahuhan sa bayan ng Bamban sa Tarlac. Heto mga ka-4Ks, panoorin at pakinggan muna natin ang mahalagang bahagi ng pangyayaring ito. From the Baofu compound. Paanong alam na galing sila sa Baofu, yung guards? Nagkilala po sila that they were from Zone U1. Kasi po, nakatakas po si Mr. Danny into an adjacent compound, a farm owned by a Filipino-American American Air Force retiree. And they were trying to force that individual to hand over Danny. And thankfully, he did not. Then, the following day... Itong guard naka-uniform pa, no? Yes, Doctor? Yes, Your Honor. Then we got a call on the 26th of February from a pastor who was a friend of that Filipino-American national, and he informed us of the presence of Mr. Duke Danny. I arrived at the compound on the 28th of February to retrieve Mr. Duke, and I brought him to Manila where we kept him in our... Mga ka-4Ks, ang mahalagang isyong ito na ating tinatalakay o pinag-uusapan ngayon ay hihimayin natin. Kung inyong natatandaan pa, ayon sa mga balita, ang pagpuga o pagtakas nitong Vietnamese national mula sa kanyang kumpanyang POGO o Philippine Offshore Gaming Operator na pinagtatrabahuhan ay nangyari noong February 25 lamang ng taong ito at naging isang matunog o sikat na pangyayari sa mga balita. Siya'y si Nguyen Minh Duc na kilala rin sa pangalang Danny ng kanyang mga kasamahan sa trabaho. Narinig po ninyo ang kaunting usapan at napanood din ang ilang detalye tungkol sa nangyaring pagtakas ni Danny mula sa mga kahayupan ng mga sadistang sindikato at demonyong dayuhan na komunistang Chekwa. Ayon na rin sa mga balita, siya'y tumakas mula sa kumpanyang kanyang pinagtatrabahuhan na ang pangalan ay Zunyu-1 Technologies Incorporated. Dahil na rin sa hindi na makayanan ang mga pagpapahirap, pang-aabuso at kahayupan sa kanya ng mga sadistang sindikato at demonyong dayuhan na komunistang Chekwa na nagmamay-ari at namamahala nitong kumpanya. At siyempre pa na kailangan bigyan ng malaking pansin, may masigasig yata na isang ahensya ng mga SECU sa loob ng Baofu compound ang nangangalaga sa kapakanan at seguridad ng hayop na kumpanyang ito. Wow na wow naman, di ba? Itong Zunyu-1 Technologies Incorporated ay isa lamang sa mga kumpanyang pasugalan sa internet at kilala sa tawag ng mga pogo na talaga namang kinagigiliwan ng marami. Marami nating walang hiyang kababayan, lalo na ni dating Presidente Mao Digong ninyo. Na nagpalaganap ng mga ito sa halos buong Pilipinas. Kasama na dito ang pakikiyapid
sa mga demonyong dayuhan na komunistang Tsekwa ng mga ilan nating tiwali, corrupt, ganit sa kapangyarihan, laman at pera, traidor sa bayan at damuhong politiko sa ating bansa. Ang kumpanyang ito ay napapaloob sa napakalaki, napakalawak at napakagarang compound ng Baofu Land Development Incorporated. Itinayo ng mga sadistang sindikato at demonyong dayuhan na komunistang Tsekwa sa Barangay Anupul, Bayan ng Bamban sa probinsya ng Tarlac, dito sa lupain ng ating mahal na inang bayan. At dahil sa nakakabahala at mapanganib na pangyayaring ito, nagkaroon ng malaking basihan ng ating mga tunay na otoridad sa pagkuha ng isang search warrant para salakayin, siyasatin at sagipin ang mga iba pang kasamahan sa trabaho ng Vietnamese national na si Danny. Nangyari nga ito noong March 13 at tumambad ang mga kademonyo ang nangyayari sa loob ng Baofu compound na ito, para bang nabuksan ang isang higanting kahon o dambuhalang delata na naglalaman ng napakarami at sari-saring mga putahe ng kahayupan. Kaysa sa masarap sanang corned beef, salmon o pork and beans, ang nilalaman o napapaloob ay puro pala halos kawalang hiyaan. Sari-saring uri ng scam, kabalbalan, torture, human trafficking, internet hacking, spying, prostitusyon, at maraming iba pang klaseng kriminalidad ang tumambad mula sa mga sadistang sindikato at demonyong dayuhan na komunistang Tsekwa. Ayon din sa mga balita, noong araw ng pagtakas nitong si Danny, siya'y maswerteng napadpad sa likurang bahagi at labas ng Baofu compound na kung saan ay malugod na kinupkop sa pamamahay ng isang filam na retiradong Air Force at doon na rin nasagip ng mga tunay na kinauukulan. Subalit, sa loob halos ng 3 araw at habang siya'y nasa loob ng pamamahay na iyon, siya'y ilang beses na pinuntahan ng mga sekyong mula sa kumpanyang Zhonyu One Technologies Incorporated ng Baofu compound upang kunin o bawiin siya. Mga ka-4Ks, dito na nga pupukol ang aking mga katanungan at pagkamahusisa. Narito ang ilan sa aking mga katanungan. Ano ang karapatan o kapangyarihan ng mga sekyu na ito sa labas ng Baofu compound upang umasta na parang mga kapulisan? Ano ba ang malaking pakay o dahilan kung bakit gustong bawiin ng mga sekyu mula sa Baofu compound itong tumakas na Vietnamese national na biktima ng kahayupan? Sila ba ay mga kasabwat sa kahayupan at kabalbalan ng mga demonyong Tsekwa para dalhin siya muli sa abusado niyang kumpanya? Tutulungan ba siyang makatakas talaga o makalayo palalo upang mabigyan ng karampatan tulong at katarungan mula sa mga tunay na kinaukulan o otoridad? Sa makatuwid, ilan lamang yan sa aking mga katanungan at yan ang aking pinakapunto, mga ka-4Ks. Nagtatanong lamang ako at maliwanagan tayo kung ang mga sekyu ay mga kasabwat ng mga sadistang sindikato at demonyong dayuhan na komunistang Tsekwa sa kahayupan, kabalbalan, panggagancho,
at mga sari-saring kriminalidad na nagaganap sa loob ng Baofu compound na yan. Sa makatuwid, ilan lamang iyan sa aking mga katanungan at yan ang aking pinakapunto, mga ka-4Ks. Nagtatanong lamang ako at maliwanagan sana tayo kung ang mga SECU ay mga kasabwat ng mga sadistang sindikato at demonyong dayuhan na komunistang Tsekwa sa kahayupan, kabalbalan, panggagancho at mga sari-saring kriminalidad na nagaganap sa loob ng Baofu compound na yan. Ang aking huling katanungan, mga ka-4Ks, ay mga hindot ba sila na binayaran ng mga limpak-limpak na pera ng mga dayuang Tsekwa upang umasal ng ganyan? Mga traidor o makapili ba sa ating inang bayan ang mga yan? Nagtatanong lamang tayo at naghahanap ng kaliwanagan, di ba? At sa akin lang pansariling pananaw, ang mga SECU na yan ay dapat ring imbestigahan ng malaliman at busisihin ang mga kaluluwa ng ating mga tunay na otoridad at ng Senado sa pangunguna ng ating kagalang-galang na Senadora Risa Hontiveros. Kasi bigla na lamang nawala na parang mga bula sa usapin o sa senaryo ng mga balita o investigasyon ang masisipag at kagalang-galang na mga SECU na yan pagkatapos ng unang Senate probe hanggang sa ngayon. Kaya dapat lamang na wag natin silang tatantanan, di ba? Mga ka-4Ks, narinig at napanood po ninyo ang maiksing bahagi ng mahalagang pangyayari na ating tinalakay. Sa mga tunay na kinauukulan, ako'y nagtatanong lamang po, naghihintay ng mga paliwanag at kasagutan tungkol dito. Kaya naman, mga kapatid, kaibigan, kababayan at mga kakilala, atin pong susubaybayan ang magiging kaganapan ng mahalagang pangyayaring ito. Pansamantala mga ka-4Ks, nagpapaalam muna ako sa inyong lahat na nakapanood at nakapakinig dito sa ating palatuntunan at hanggang sa susunod na Lunes. Ito po ang inyong lingkod, Ka Jerry Cahelon o Tatang JC sa Ang Bayang Ko, Mahal Ko. Muli, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay. Pilipinas, mabuhay ka! China, lumayas ka!